Kung ito'y babalewalain, maaari itong humantong sa paghina ng memorya, chronic fatigue, at mga aksidente tulad ng pagkahulog. Panoorin po ninyo hanggang sa huli. Sige, magsimula na po tayo. Magandang araw po. Ako po si Dr. Rodrigo Lim. Ngayon tatalakayin natin ang tungkol sa nocturia o ang paggising sa gabi para umihi isang kondisyon na madalas binabalewala ng marami. Una, linawin muna natin ang eksaktong pamantayan. Sa medikal na termino, ang nocturia ay ang kondisyon kung saan gumigising ka ng isang beses o higit pa pagkatapos makatulog dahil sa pangangailangang umihi. Maaaring isipin ninyo na okay lang ang isang beses, ngunit habang dumadami ang bilang ng paggising, mas lumalaki ang epekto nito sa katawan. Lalo na kung 3 beses o higit pa ito ay nasa seryosong yugto na. Hayaan ninyong ipaliwanag ko kung bakit. Ang ating katawan ay paulit-ulit na dumadaan sa mababaw na tulog at malalim na tulog kapag tayo ay natutulog. Sa mga yugtong ito, ang malalim na tulog ang responsable sa paghilom ng katawan at pag-aayos ng utak. Ngunit kapag gumising ka sa gabi para pumunta sa banyo, napuputol ang malalim na tulog na ito. Kapag naputol na, mahirap nang bumalik sa malalim na tulog kahit makatulog ka muli. Ang resulta, kahit gaano pa kahaba ang tulog ng mga taong maraming beses gumigising, hindi talaga nakakapagpahinga ng maayos ang kanilang katawan. Kung 1 o 2 araw lang ito, okay lang. Pero paano kung tumagal ito ng ilang buwan o ilang taon? Humihina ang konsentrasyon, lumalabo ang memorya, at magdurusa ka sa chronic fatigue sa maghapon. Malaki rin ang epekto nito sa pang-araw-araw na buhay. Kailangang alagaan ng mga apo, ngunit hindi na kaya ng katawan. Nagiging atubili na ring lumabas para dumalo sa mga senior citizens meeting o anumang pagtitipon dahil inaantok sa umaga, nagiging pabigat na mismo ang paglabas ng bahay. Kung nararamdaman ninyo ang ganito, bakit parang wala akong gana ngayon? Hindi naman ako ganito dati, maaaring ang dahilan ay hindi kayo nakakatulog ng maayos sa gabi. At mayroong isang pinaka nakakabahalang problema. Ito ay ang aksidenteng pagkahulog habang papunta sa banyo sa gabi. Sa madilim na umaga habang hindi pa lubusang gising, bumababa ng husto ang iyong balanse. Bukas man ang mga mata, ang utak ay hindi pa lubusang gising. Mapanganib kung bigla kang kikilos sa ganitong estado. Sa katunayan, may mga pag-aaral na nagsasabing ang panganib ng pagkahulog para sa mga taong may nocturia ay higit sa doble. Ang problema ay hindi ang pagkahulog mismo. Mas malala ang mga sumusunod dito. Para sa mga edad 60 pataas kapag nagkaroon ng bali dahil sa pagkahulog, madalas ito ay bali sa balakang, hip fracture. Ang bali sa balakang ay hindi lang simpleng pagkabali ng buto. Nangangailangan ito ng operasyon, mahaba ang panahon ng pagaling. At sa panahong iyon, tumataas ang panganib ng mga komplikasyon tulad ng pneumonia o blood clots. Mas nakakagulat ang mga estadistika. May mga ulat na halos 20% ng mga pasyenteng may bali sa balakang ay namamatay sa loob ng 1 taon. Ibig sabihin, ang simpleng pagpunta sa banyo sa gabi ay maaaring mauwi sa ganitong sitwasyon. Kung mauwi ito sa balimatagal ang panahon ng paggaling. Sa panahong iyon, nawawala ang mga kalamnan, humihina ang lakas, at lalong nagiging mahirap bumalik sa normal na pamumuhay. Mga kababayan, ang nocturia ay hindi lang simpleng abala. Tandaan po ninyo na ito ay isang mahalagang senyales na nakakaapekto sa kalusugan ng buong katawan. Kung matagal nyo na itong tinitiis ng mag-isa, simula ngayon, kailangan nyo nang baguhin ang inyong pag-iisip. Kung gayon, bakit lumalala ang sintomas na ito habang tayo ay tumatanda? Meron akong isang tanong. Ang bilang ng beses na pagpunta sa banyo sa umaga at ang bilang ng beses sa gabi, dapat ba itong magkapareho para masabing normal? Tama po, hindi dapat magkapareho. Normal na mas kaunti ang ihi na ginagawa sa gabi. Hayaan ninyong ipaliwanag ko kung bakit. Ang ating katawan ay may tinatawag na antidiuretic hormone. Sa terminong medikal ito ay tinatawag na vasopressin. Ang hormone na ito ay nagpapadala ng signal sa mga bato kidneys para bawasan ang paggawa ng ihi. Ang mga bato ay sumasala ng halos 180 litro ng dugo sa isang araw. Karamihan dito ay muling sinisipsip ng katawan at mga 1 hanggang 2 litro lang ang inilalabas bilang ihi. Kapag inilabas ang antidiuretic hormone, tumataas ang reabsorption ng tubig sa mga bato. Dahil dito, nababawasan ang dami ng ihi
At ang hormone na ito ay tumataas ang produksyon kapag tayo ay natutulog sa gabi. Karaniwan, pinakamataas ang produksyon nito sa pagitan ng 10 ng gabi at 4 ng umaga. Dahil dito, ang isang malusog na tao ay kayang matulog ng mahimbing sa loob ng 6 hanggang 7 oras nang hindi gumigising para pumunta sa banyo. Alalahanin ninyo noong kayo ay nasa 20s o 30s. Malamang ay natutulog kayo buong gabi nang hindi gumigising kahit isang beses. Iyon ay patunay na gumagana ng maayos ang inyong hormone, ngunit mayroong isang problema. Habang tayo ay tumatanda, unti-unting bumababa ang produksyon ng hormone na ito. Ayon sa mga pag-aaral, pagdating ng edad 60, ang produksyon nito sa gabi ay bumababa sa kalahati kumpara noong kabataan. Lalo na pagkatapos ng edad 60, ang ihi ay patuloy na ginagawa sa gabi tulad ng sa umaga. Hindi ito dahil humina ang iyong pantog. Ang mismong sistema na kumokontrol sa paggawa ng ihi ang nagsisimulang manghina. Kapag nadagdagan pa ito ng stress, lalong lumalala ang sitwasyon. Kapag nakakaramdam ng stress, naglalabas ang katawan ng hormone na tinatawag na cortisol at ito ay nakakasagabal sa pagkilos ng antidiuretic hormone. Ganito rin ang epekto ng hindi regular na tulog. Kung iba-iba ang oras ng iyong pagtulog, araw-araw nalilito ang ating katawan kung kailan dapat maglabas ng hormone. Sa huli, patuloy na gumagawa ng ihi kahit sa gabi at kapag napuno ang pantog, wala kang pagpipilian kundi gumising. Ang unang dahilan ng nocturia ay ang pagbabago sa sistemang ito ng hormone. Ngunit hindi lang iyan. Ang pangalawang dahilan ay mas malapit sa atin. Ito ay ang mga pagkaing kinakain natin araw-araw. Mahilig po ba kayo sa maaalat na pagkain? Marami sa atin ang mahilig sa mga pagkaing may sabaw tulad ng sinigang at mga sausawan tulad ng patis o bagoong. Ang isang serving ng instant noodles ay maaaring maglaman ng halos 2,000 mg ng sodium. Ang inirekomendang pang-araw-araw na sodium intake ng World Health Organization ay 2,000 mg. Isang mangkok lang ng maalat na sabaw lagpas na agad sa pang-araw-araw na rekomendasyon. Ngunit ang karaniwang Pilipino ay kumukonsumo ng higit pa rito, halos doble ng inirekomenda. At itong maaalat na pagkain ang isa sa mga pangunahing salarin sa paglala ng nocturia. Hayaan ninyong ipaliwanag ko kung bakit. Ang ating katawan ay may mga electrolyte na tinatawag na sodium at potassium. Ang dalawang ito ay may napakahalagang papel sa pagkontrol ng dami ng tubig sa katawan. Ang sodium ay nagpapanatili ng tubig habang ang potassium ay tumutulong sa paglalabas nito. Kailangan balanse ang dalawang ito para maging normal ang pagkontrol ng tubig sa ating katawan. Ang ideal na ratio ng sodium sa potassium ay 1:1. Ngunit kumusta ang diet ng modernong tao? Kadalasan sobra-sobra sa sodium at kulang sa potassium. Ang mga pagkaing mayaman sa potassium ay saging, spinach, patatas at kamatis. Ngunit gaano karami sa atin ang kumakain ng sapat na ganitong pagkain araw-araw? Ang resulta, ang ratio ng sodium sa potassium ay nagiging 2:1 o minsan ay umaabot pa sa 3:1 kapag kumain tayo ng maalat, pinipigilan ng sodium ang tubig. Lalo na sa umaga na iipon ng tubig na ito sa iba't ibang bahagi ng katawan. At pagdating ng gabi, ano ang nangyayari? Sa umaga may tubig na nalalabas sa pamamagitan ng pawis, hindi ba? Ngunit sa gabi halos walang pawis na lumalabas. Sa huli, ang tubig na naipon sa umaga ay sabay-sabay na inilalabas bilang ihi sa gabi. Para sa mga bato, nangangahulugan ito na kailangan nilang magtrabaho ng mas marami sa gabi. Patuloy na gumagawa ng ihi na pupuno ang pantog at sa huli magigising ka. Ang pagbabawas ng sodium at pagdaragdag ng potassium, ito pa lang ay malaki na ang maitutulong para bumuti ang nocturia sa maraming kaso. Ngunit hindi dito nagtatapos ang mga dahilan. Ang pangatlong dahilan ay ang kalamnan ng pantog bladder muscle. Ang pantog ay isang supot na nag-iimbak ng ihi. Ang supot na ito ay gawa sa kalamnan. Kapag napupuno ng ihi, lumuluwag ang kalamnan ng pantog. At kapag umiihi, ito ay umuurong para itulak palabas ang ihi. Ang isang normal na pantog ay nagpapadala ng signal kapag medyo puno na to. Ngunit, paano kung maging sobrang sensitibo ang kalamnan na to? Kahit kaunti pa lang ang ihi, magpapadala na to ng signal sa utak na puno na to. Sa katotohanan, wala pang 100 ml ang laman pero nararamdaman mo na ang pangangailangang umihi. Ito ang tinatawag na overactive bladder. Ito ay isang pangkaraniwang sintomas.
Ayon sa isang survey, halos 12% ng mga adultong Pilipino ay may overactive bladder. Kung titingnan natin ang mga edad 60 pataas, mas mataas pa ang porsyentong ito. Bakit ito nangyayari? Una ay stress. Kapag na-stress, nagiging aktibo ang sympathetic nervous system. Dahil dito nananatiling tensyonado ang mga kalamnan ng pantog. Ang sympathetic nervous system ang naglalagay sa ating katawan sa fight or flight mode. Pinapanatili nitong tensyonado ang katawan para mabilis na makatugon sa mga mapanganib na sitwasyon. Ang problema, ang mga modernong tao ay nasa estado ng chronic stress. Ang katawan ay patuloy na nananatiling tensyonado. Pangalawa ay caffeine. Ang caffeine na nasa kape, green tea at black tea ay isang substance na nagpapasigla sa pantog. Ang caffeine ay may diuretic effect ngunit direkta rin itong pinasisigla ang mga kalamnan ng pantog. Lalo na kung iinumin mo ito sa hapon, ang epekto ay tumatagal hanggang gabi. Ang half-life ng caffeine ay halos 5 hanggang 6 na oras. Kung uminom ka ng kape ng alas 3 ng hapon, kalahati nito ay nasa katawan mo pa rin pagsapit ng alas 9 ng gabi. Pangatlo ay kakulangan sa tulog. Kapag kulang sa tulog, nagiging unstable ang autonomic nervous system. Bumababa rin ang kakayahang kontrolin ang mga kalamnan ng pantog. Ang kakulangan sa tulog at nocturia ay isang vicious cycle. Dahil sa nocturia, hindi ka makatulog at dahil hindi ka makatulog, lalong nagiging sensitibo ang pantog at dahil mas sensitibo ito, mas madalas kang gumigising. At may isa pang mahalagang bagay. Ito ay ang magnesium. Ang magnesium ay isang mineral na nagre-relax ng mga kalamnan. Kapag kulang ito, hindi nakakapag-relax ng maayos ang mga kalamnan. Ngunit may mga pag-aaral na nagsasabing halos 70% ng mga modernong tao ay kulang sa magnesium. Ito ay dahil bumaba ang nilalaman ng magnesium sa lupa, kaya bumaba rin ang magnesium sa mga gulay at prutas. Kung ikukumpara sa 50 taon na ang nakalipas ang magnesium content sa pagkain, ay bumaba sa halos kalahati. Ganito rin sa mga kalamnan ng pantog. Kung kulang sa magnesium ang pantog ay nananatiling tensyonado. Ito ay nagiging sensitibo kahit sa kaunting ihi pa lang. Ibuod natin ang 3 pangunahing sanhi ng nocturia. Una, pagbaba ng produksyon ng antidiuretic hormone. Pangalawa, labis na sodium at kakulangan sa potassium. Pangatlo, sobrang pagiging sensitibo ng mga kalamnan ng pantog. Kapag ang 3 ito ay sabay-sabay na nangyari, nagkakaroon ng sitwasyon kung saan gumigising ka ng 3 o 4 na beses sa gabi. Kung gayon, wala bang paraan para malutas ang 3 ito ng sabay-sabay? Meron po. At ito ay nasa malapit lang. Ito ay ang saging. Maaaring magulat kayo. Ang isang saging ay naglalaman ng halos 400 mg ng potassium. Ito ay isang mahalagang mineral na tumutulong sa paglalabas ng sodium at pagbalanse ng tubig sa katawan at mayroon itong halos 30 mg ng magnesium. Ito ay isang sangkap na nagre-relax sa mga kalamnan ng pantog at binabawasan ang sobrang reaksyon nito. At panghuli, mayroon itong amino acid na tinatawag na tryptophan. Ang tryptophan ay ang sangkap para sa sleep hormone na melatonin. At kapag inilalabas ang melatonin, kasabay ding nagiging aktibo ang antidiuretic hormone. Sa madaling salita, ang potassium ay lumulutas sa problema sa sodium, ang magnesium ay lumulutas sa problema sa sobrang pagiging sensitibo ng pantog, ang tryptophan ay lumulutas sa problema sa hormone. Nasa isang saging lang ang 3 solusyon. Ngayon, hayaan ninyong ipaliwanag ko ng mas detalyado kung paano aktual na gumagana ang mga sangkap na ito sa katawan. Una, potassium. Ang potassium ay tumutulong sa paglalabas ng sodium mula sa katawan. Ang sodium na naipon dahil sa pagkain ng maalat sa umaga, naipon ito kasama ng tubig at sabay-sabay na inilalabas bilang ihi sa gabi tulad ng nabanggit ko kanina. Kung sapat ang potassium, ang sodium na to ay nailalabas na sa umaga pa lang. Hindi na naiipon ang tubig hanggang gabi. Ang resulta, nababawasan ang dami ng ihi sa gabi. Sunod ay magnesium. Tulad ng nabanggit ko, ang magnesium ay may mahalagang papel sa pag-relax ng kalamnan. Ang pantog ay gawa rin sa kalamnan. Kung kulang sa magnesium ang kalamnan na ito, ay patuloy na nananatiling tensyonado. Sa pagdaragdag ng magnesium ang kalamnan ng pantog ay marahang nagre-relax.
Hindi na ito magpapadala ng hindi kinakailangang signal hanggat hindi pa napupuno ng sapat na ihi. Panghuli, tryptophan. Ang tryptophan ay isang uri ng amino acid. Kapag pumasok ito sa katawan ito, ay nagiging serotonin. Ang serotonin ay isang hormone na nagpapakalma ng mood. Ito ay aktibong ginagawa sa ating utak sa umaga. Ngunit kapag dumilim na ang paligid, nararamdaman ito ng isang bahagi ng utak na tinatawag na pineal gland. Gabi na. Kailangan ng maghanda para matulog. At dito, ang serotonin ay nagsisimulang maging melatonin. Para maging maayos ang prosesong ito, kailangan ng sapat na sangkap na tryptophan. Kung kulang sa tryptophan, kulang din sa serotonin. At kung kulang sa serotonin, kulang din sa melatonin. Ang melatonin ay ang sleep hormone. Tumutulong ito para maging malalim ang tulog. Ngunit may isang mahalagang bagay. Kapag inilalabas ang melatonin, kasabay ding nagiging aktibo ang antidiuretic hormone na vasopressin. Ang dalawang ito ay mga hormone na sabay na tumataas sa parehong oras. Kailangan maayos ang paglabas ng melatonin para maging maayos din ang paglabas ng vasopressin. Kaya kapag nagdagdag ka ng tryptophan sa gabi, sabay mong napapabuti ang kalidad ng tulog at ang dami ng ihi sa gabi, ang potassium ay nagbabalanse ng tubig. Ang magnesium ay nagpapakalma sa pantog. Ang tryptophan ay tumutulong sa paglabas ng hormone. Kapag ang tatlong ito ay sabay-sabay na kumilos doon, lumalabas ang epekto sa pagpapabuti ng nokturya. Ngunit may isang mahalagang bagay dito. Kahit parehong saging, maaring mag-iba ng husto ang epekto depende sa kung kailan at paano mo ito kakainin. Una, ang oras. Pinakamabuting kainin ito 2 hanggang 3 oras bago matulog. Bakit sa oras na ito, ang tryptophan ay nagiging serotonin at ang serotonin ay nagiging melatonin na tumatagal ng halos 2 oras. Kung kakainin mo ito bago mismo matulog ka ng hindi pa natutunaw ang kinain. Magtatrabaho ang iyong digestive system kaya hindi makakapagpahinga ng maayos ang iyong katawan. Kung masyado namang maaga, hindi magtutugma ang timing ng pagiging melatonin ng tryptophan. Angkop na kainin ito 1 hanggang 2 oras pagkatapos ng hapunan. Kung matutulog ka ng alas 10 ng gabi, maganda itong kainin sa pagitan ng alas 7 at alas 8. Sunod ang temperatura. Iwasan ang malamig na saging. Ang saging na kalalabas lang sa ref ay maaring makasama sa tiyan. Ang malamig na pagkain ay binabawasan ang daloy ng dugo sa digestive organs. Dahil dito, bumababa ang efficiency ng nutrient absorption. Lalo na para sa mga senior, hindi na kasing lakas ang kanilang panunaw. Mas mabuting kainin ito ng maligamgam. Maaari itong i-microwave ng 30 segundo o bahagyang ihaw sa kawali. Kapag inihaw, mas tumatamis at lumalambot ang saging. Mas madali rin itong tunawin. Mas maganda kung lalagyan mo ito ng kaunting cinnamon powder. Ang cinnamon ay hindi lang basta pampalasa. Una, pinapataas nito ang temperatura ng katawan. Kapag tumaas ang temperatura, gumaganda ang sirkulasyon ng dugo at mas madaling maabsorb ang mga nutrients. Pangalawa, nakakatulong ito sa pagpapatatag ng blood sugar. Ang saging ay isang prutas na may asukal. Pinipigilan ng cinnamon ang biglaang pagtaas ng blood sugar. Pangatlo, mayaman ito sa antioxidants. Nakakatulong ito sa pagpapabagal ng pagtanda ng mga cell. Sapat na ang kalahating kutsarita ng cinnamon powder. Saging at cinnamon. Tandaan ninyo ang kombinasyong ito. Sapat na ang 1 piraso bawat araw. Hindi nangangahulugang mas magiging epektibo kung mas marami ang kakainin. Ang saging ay prutas na mataas sa potassium. Kung kakain ka ng 2 o 3 piraso sa isang araw, maaaring mauwi ito sa sobrang potassium. Para sa mga may diabetes, mas mabuting magsimula sa kalahating piraso. Ang isang saging ay may halos 27 gram ng carbohydrates. Subaybayan ang pagbabago sa iyong blood sugar at ayusin ang dami kung kinakailangan. Ang medyo hilaw na saging ay may mas mababang epekto sa pagtaas ng blood sugar kumpara sa hinog na saging. Pumili ng saging na wala pang gaanong itim na batik sa balat at may mga taong dapat mag-ingat. Ang mga may sakit sa bato, kidney disease. Kapag mahina ang kidney function, hindi na ilalabas ng maayos ang potassium. Kapag naipon ang potassium, maaaring maapektuhan ang puso. Ang mga may sakit sa puso, lalo na ang mga may arrhythmia, ay kailangang mag-ingat sa pagkonsumo ng potassium.
ang mga umiinom ng potassium-sparing diuretics. Ang gamot na ito ay nagpapabawas sa paglabas ng potassium. Mapanganib kung magdaragdag ka pa ng potassium, ang mga taong ito ay dapat kumonsulta muna sa kanilang doktor bago ito subukan. Huwag basta-basta kumain dahil lang sinabing maganda ito. Suriin muna ang iyong sariling kalusugan. Ituturo ko rin ang ilang mga gawi na magandang isabay sa pagkain ng saging. Una, pagkatapos ng alas 6 ng gabi, bawasan ang pag-inom ng tubig. Kung nauuhaw, uminom lang ng isang lagok. Kung iinom ka ng maramihan, lalabas lang din iyan bilang ihi sa gabi. Pangalawa, bago matulog, itaas ang iyong mga binti at humiga ng 10 minuto. Ang tubig na naipon sa iyong mga binti sa maghapon ay sisirkula at mailalabas bilang ihi bago ka matulog. Kung pupunta ka sa banyo bago matulog, mas kaunti ang beses na magigising ka sa gabi. Pangatlo, huwag lumampas sa 30 minuto ang pag-idlip sa hapon. Kapag mahaba ang idlip sa hapon, hindi magiging malalim ang tulog sa gabi. Kapag nasira ang sleep rhythm, magiging irregular din ang paglabas ng antidiuretic hormone. Pang-apat, iwasan ang alak sa gabi. Ang alak ay may diuretic effect. Ang isang baso ng beer ay maaaring maging 2 o 3 beses na pagpunta sa banyo. Mas epektibo kung isasabay ninyo ang mga gawin na ito sa pagkain ng saging. Maaaring hindi ninyo masyadong maramdaman kung teorya lang ang sasabihin ko. Hayaan ninyong magbahagi ako ng isang totoong kaso. Meron isang 67 taong gulang na lalaki mula sa Quezon City. Siya ay isang part-time na delivery rider pagkatapos magretiro. Nang una siyang pumunta sa akin, ito ang sinabi niya. Dok, gumigising ako ng 4 hanggang 5 beses sa gabi. Pagkagising ang hirap ng makatulog ulit. Paggising ko sa umaga, hindi ko alam kung natulog ba ako o hindi. Dahil gumigising siya ng 4 hanggang 5 beses at inaabot ng 30 minuto bago makatulog muli, ang aktwal na tulog niya ay 3 hanggang 4 na oras lang. Dahil sa trabaho niya bilang delivery rider, mahalaga ang lakas, pero dahil sa sobrang pagod sa umaga, dumalas daw ang kanyang pagkakamali. May mga pagkakataong nagkamali siya ng deliver at may mga panahong muntik na siyang maaksidente dahil sa antok habang nagmamaneho. Ang pinakamahirap daw para sa kanya ay ang pakiramdam na guilty sa kanyang pamilya. Dahil madalas siyang gumising sa gabi, nagigising din ang kanyang asawa at nagiging irritable siya, kaya madali siyang magalit sa maliliit na bagay. Matapos ang mga pagsusuri, wala namang partikular na sakit. Ito ay typical na sintomas ng nocturia. Ipinaliwanag ko sa kanya ang mga sinabi ko sa inyo ngayon. Sinabi ko sa kanya na bawasan ang mga pagkaing may sabaw sa gabi. Itigil ang pag-inom ng kape pagkatapos ng alas 3 ng hapon at kumain ng maligamgam na saging 2 hanggang 3 oras bago matulog. Nung una, nag-aalinlangan siya. Ano naman ang magbabago sa isang saging lang? Pero sinabi niyang susubukan niya. Pagkatapos ng 1 linggo, tumawag siya. Dok, talagang may pinagbago. Dati, 4 hanggang 5 beses akong gumigising, ngayon 2 hanggang 3 beses na lang. Pagkatapos ng 1 buwan nang bumalik siya, ibang-iba na ang kanyang hitsura. Ngayon, minsan 1 beses na lang, o minsan hindi na ako gumigising. May mga araw na tuloy-tuloy ang tulog ko hanggang umaga. Hindi ko na matandaan kung kailan pa ito nangyari. Mas malaki ang pagbabago sa kanyang maghapon. Nawala na raw ang kanyang chronic fatigue. Hindi na raw siya inaantok habang nagmamaneho. Bumaba raw ng husto ang kanyang mga pagkakamali sa trabaho at meron pang hindi inaasahang epekto. Sinabi raw ng kanyang asawa na nabawasan ang kanyang paghilik dahil mas malalim na ang kanyang tulog, nabawasan din ang paghilik. Isa pa, nabawasan din daw ang sintomas ng pamumulikat ng binti sa gabi. Ito ay epekto ng magnesium na tumutulong sa pag-relax ng mga kalamnan. Nang magbago ang gabi, nagbago ang araw, at nang magbago ang araw, nagbago ang buong buhay niya. Pagkatapos ng 3 buwan nang bumalik siya, para na siyang ibang tao. Gumanda ang kulay ng kanyang mukha at mas masigla na siyang magsalita. Dok, sabi ng asawa ko, bumata daw ako. Dati palagi akong nagrereklamo na pagod ako at iritable. Ngayon may lakas na akong makipaglaro sa mga apo ko. Hindi lang ito kwento niya. May kaso rin ng isang 72 taong gulang na babae. Dahil may diabetes siya, kalahating saging lang ang kinain niya. Dati 3 beses siyang gumigising sa gabi, ngunit pagkatapos ng 1.5 buwan, naging 1 beses na lang daw. Nung una, nag-aalinlangan ako, pero totoo pala. Marami ang nakaranas ng katulad na karanasan. Siyempre, ang saging ay hindi isang gamot sa lahat ng sakit.
Hindi ito isang panandali ang lunas kundi dapat ituring na bahagi ng pagbabago sa lifestyle. Huwag sumuko kung hindi ninyo makita ang epekto sa loob ng 1 o 2 araw. Subukan itong gawin ng tuloy-tuloy sa loob nang hindi bababa sa 1 buwan. Kailangan ng oras para mag-adjust ang ating katawan sa pagbabago. Matagal bago magbago ang pattern ng paglabas ng hormone, bago kumalma ang mga kalamnan ng pantog at bago magbalanse ang mga electrolyte. At may mga kaso kung saan kailangan ninyong pumunta sa ospital. Kung may dugo sa ihi, kung masakit kapag umiihi, kung biglang lumala ang sintomas, o kung mayroon kayong diabetes, sakit sa puso o sakit sa bato. Sa mga kasong ito, hindi sapat ang pagbabago lang ng lifestyle. Kailangan ninyong kumonsulta sa isang espesyalista. Maaring may ibang sakit na nakatago sa likod ng nocturia. Maaring problema to sa prostate, maaring maagang sintomas ng diabetes, o maaring senyales ng kidney failure. Huwag baliwalain ang mga senyales na ipinapadala ng inyong katawan. Ngunit para sa mga nahihirapan dahil gumigising tuwing gabi kahit walang partikular na sakit, subukan ninyo ang paraang ibinahagi ko ngayon. Isang saging lang. Sa gabi, painitin ito ng bahagya, lagyan ng kaunting cinnamon powder at dahan-dahang kainin. Ang kalusugan ay hindi isang malaking bagay. Ito ay nabubuo mula sa mga maliliit na gawi na naiipon. Ngayong araw, bukas, at kapag naipon, magiging 1 buwan. Kapag naipon ang 1 buwan, magiging isang ugali. Simulan ninyo ngayong gabi. Pagkatapos ng 1 buwan, maaaring isang ibang-ibang umaga ang sasalubong sa inyo. Muli ninyong mararamdaman kung ano ang pakiramdam ng isang umaga pagkatapos ng mahimbing na tulog. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, pakiiwan po ng numerong 1 sa comment section, paki-like, subscribe at ibahagi ito sa mga taong may kaparehong problema. Malaking tulong ito sa paggawa namin ng mas magagandang content sa hinaharap. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa huli, manatiling malusog.